Ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi dapat nananatili sa iisang estado. Dapat ay lumalago ito. Kasi dalawa lang naman eh. Either lumalago ka o kaya nagdi-deteriorate na. Hindi nananatiling as is ang pananampalataya. Madalas na napagkakamalan natin na sign of maturity ang pagtitiwala ng tao sa Diyos. Pero maaaring hindi ito sign of maturity, kundi sign of desperation. Talaga namang may nagtitiwala sa Diyos dahil wala nang ibang makapitan. Kaya ang paglago sa pagtitiwala ay magsisimula sa pagtitiwala dahil sa desperasyon hanggang sa matutong magtiwala dahil yan na ang takbo ng buhay mo. Sa lahat ng bagay, sumasangguni at nagtitiwala sa Diyos. Pero sadyang dadalhin tayo ng Diyos sa mga karanasang bago, mga problemang hindi mo pa nararanasan o marahil kung naranasan man ay sa ibang level o antas mo nararanasan. Sa ganitong paraan kasi natin mas lalong napagtitiwalaan ng Diyos at nakikita ang kanyang karunungan at kapangyarihan. Kung tutuusin, wala naman talagang panahon sa buhay ng tao na hindi natin kailangan ng Diyos. Yan man ay panahon ng kaayusan o panahon ng problema. Yumayabang lang kasi tayo kapag feeling natin kayang-kaya na nating mabuhay ng hiwalay sa Diyos. Pero ang totoo, feeling lang natin yon dahil hindi naman tayo dinisenyo na mamuhay ng hiwalay sa Diyos. Maraming bagay na hindi inaasahan na dumarating at ang bawat isa dito ay may epekto sa atin. May mga sumusuko at umaayaw at meron namang nagpapatuloy ng may pag-asa. May nadinig akong panalangin na ganito ang nilalaman. Lord, when my plans come to nothing, help me to remember that your love is greater, is always greater than my disappointments, and that your plans for my life are always better than my dreams. Dumating man ang hindi inaasahang problema o hindi man mangyari ang inaasahang biyaya, kailangan nating magtiwala sa Diyos. Ang sabi nga sa Hebreo chapter 13 verse 8, si Jesucristo ay hindi nagbabago kung ano siya noon, ganoon din siya ngayon at magpakailanman. Ang bawat pagsubok at panahon ng uncertainty ay isang imbitasyon na ikaw ay magtiwala sa Diyos. Ang bawat bagong karanasan na sumusubok sa iyo ay imbitasyon sa mas malalim na pananampalataya. Sa parehas na sitwasyon, asahan mong ang Diyos ay hindi magbabago, kaya siya ay palaging maaasahan. Asa ka pa?